Hi, this song is called Pananalig Ko and the original composition of Miss Angelica Duarte. Hope you like it. Wala sa buhay ko, noong wala ka pa sa puso ko. Di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin, pag-ibig at biyaya mo'y di ko inakit. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa puso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang makilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko, pag-ibig ko'y hindi nilaan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko, pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko, mula nang nakilala ka, Jesus. Pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa panibagong pagkakataong ibinibigay mo upang ang iyong mabuting balita, ang pinakamahalagang biyaya na ipinagkakaloob mo sa bawat araw, ay ang mabinhian ang aming puso ng mensahe mula sa iyong mga salita. Ngunit bago po kami magpatuloy, hayaan mong humingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang sa iyo na nagawa sa araw na ito. Ama, patawarin mo po
ang iyong lingkod sa mga pagkukulang, sa mga kasalanang nagawa ko po sa nakalipas na oras. Kalinisin mo po ang aking puso. Kami po ni Brother George Minjoro ay bigyan niyo po ng karunungan at kababaan ng loob na gamitin mo lamang bilang instrumento sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Panginoon, dalangin ko din po ang makakarinig ng Tuesday Gospel, Panginoon, na ano po man ang pagsubok na pinagdadaanan namin sa mga oras na ito, ay tulungan mo kaming maibsan, magkaroon ng pag-asa at kapayapaan. Nawa ang iyong mga salita ay magdulot, maging kasangkapan upang magkaroon kami ng kagalingang spiritual. Panginoon, hiningi namin ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Nananari kami sa mga oras na ito, kahit online, Panginoon, ay kumikilos ang kapangyarihan, ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Lahat kami ay makasalanang lalapit sa iyo upang anuman ang bigat ng kalooban, anuman ang karamdaman namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, doon kami gumaling, Panginoon. Maraming pong salamat. Come, Holy Spirit, we need you. And come, Holy Spirit, we pray. Patuloy kang kumilos sa mga darating pang minuto. Ikaw maihayag at mabigyan ng parangal. Patuloy mo lang ipadama sa amin ang presensya. Pag sa ganun, ang espiritu namin at espiritu mo ay magkaisa. Turo mo sa amin paano kami magiging pagpatawad, paano kami hihingi ng tawad. Ang lahat ng ito'y dalayan ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya na isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya at ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nalikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmamakaawa. Bigyan po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya ipinatawad ng kanyang mga utang at pinayaon siya. At pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinungkuban niya ito at sinakad, sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumhod iyon at nagmaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabalanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari.
Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabadanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Iyon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live na ito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media. At maraming salamat sa Panginoon. Ngayon po ay March 5, 2024. At ang pagbasa ay mula kay San Mateo chapter 18 verses 21 to 30. At ito po ay tungkol sa talinghaga, tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Amen. At ako nga po pala si Sister Angelica Dorde from Bulacan at isa po akong Katoliko. And of course, ituring natin na ang mabuting balita na narinig natin everyday sa Facebook Live na ito ay isang spiritual na pagkain. Sapagkat pare-pareho naman tayong espiritu, no? Wala pa naman sa atin dito ang kaluluwa, no? Kumbaga, nasa form pa tayo ng katawang lupa na may espiritu. So, kailangan yung ating spirit, nakukonek yan sa espiritu ng Diyos. So, mabuting balita, ibig sabihin, kapayapaan, pag-ibig, at pag-asa ang dala. So, wala pa si no? Sana po ngayon meron po tayong guest. Si Brother George Menjoro, no? So, kaya lang, hindi ko pa nakikita yung pangalan niya dito sa screen natin, no? Sandali, i-connect natin siya, no? So, habang hinihintay natin, ito lang. So, habang hinihintay natin sa Brother George Menjoro na pumasok dito sa ating live, ay bigyan natin ng pagninilay itong mabuting balita tungkol sa talinghaga sa di marunong magpatawad. Sa buhay po ba natin, tayo ba, dito na ako. Dito na ako. Sandali lang nag-ano siya. Salam. Tayo. Ayan. Okay. Palagay ko nanonood si Brother George, kaya lang hindi nag-a-appear yung kanyang pangalan dito sa aking screen. Anyway, ayun nga po, no? Sa panahon ngayon po ng Kwaresma, napakahalaga yung salitang forgiveness. Ayan naman po ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagbigay ng kanyang buhay para sa kapagpatawad ng ating mga kasalanan. At kamukha nga po ng simula nung kwento doon sa gospel na tinatanong ni Pedro sa Panginoong Hesus, ilang beses po ba ako kailangang magpatawad sa aking kapwa? Kung kayo, tatanungin kayo, ilang beses ba kayo dapat magpatawad? Baka yung tao, laging nagkakasala, no? Laging nagkakasala sa inyo, hindi lang isa, dalawa, tatlo, dami-daming beses nyo nagkasala sa'yo. So, hanggang saan yung pasensya mo? Ano ba, unlimited ba? O meron kang, ayan, pumasok ko si Brother George. So, okay. So, magsisend na ako, Brother George, sa'yo ng invitation na. Ayan, sandali. Ayan. Paki-click na lang po para makapasok po kayo sa live. Okay. So, ayan. Magandang gabi, brother. Hi, good evening. Good evening. Ay, salamat at nakapasok na rin ako. Am I in? Opo, na po kayo. Ay, okay. Nadidinig ba ako? Nadidinig. Bali nabasa ko na po yung gospel. Pwede na po kayo magbigay ng reflection. Opo, nadidinig po, nadidinig. Okay, okay. Thank you, thank you. So, bakit nawala? Nawala siya.
Pasensya na kayo. Ganyan talaga pagka live, no? Bigla na lang nawawala yung kausap mo. Naglalako. O kaya, minsan nawawala ng internet. O, tawagan natin siya uli. Ayan. Baka may napindot siya kaya siya nawala. Couldn't be as this person couldn't be able to join because of the may technical issue. May technical issue sa laptop. Try natin tawagan si brother sa laptop. Ayan. Okay. Yun nga po yung tinatanong ko kanina. Sa buhay natin, ang beses ba tayo nakaranas na magpatawad sa ating kapwa. Ayan. Nanditinig ka ba ako? Yan na po. Sige na po. Pwede na po ka mag-start. Napakaganda ng ating gospel sa gabing ito, sa araw na ito, tungkol sa pagpapatawad. Alam mo, ang isa sa pinakamahirap gawin ng isang tao ay ang magpatawad sa kanyang kapwa. You know why? Kasi ang isa sa dahilan ay they want to get even. No, gusto nila nga makaganti, makabawi dahil ayaw magpapatalo. No? Pero inuutos ng Panginoon, ng Panginoong Jesus na sa tanong ni Pedro na ilang beses niyang patatawarin, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid kong nagkasala na paulit-ulit. Kaya naman ang sagot ng ating Panginoon ay hindi 7 beses kundi 77 beses pa nito. In other words, paulit-ulit, walang limit ang pagpapatawad. No? Ang problema kasi sa mga tao, kaya nahihirapan silang patawarin ang kanilang kapwa. Unang-unang katulad ng sinabi ko, ay ang they want to get even. Pangalawa, kasi nakafocus ang tao sa kasalanang ginawa sa tao na nakagawa ng kasalanan sa kanila. When in reality, dapat ang titingnan lang natin yung kanilang kasalanan, hindi yung tao. Problem is, nakapokus nga tayo sa tao, kaya hindi natin napapatawad yung kanilang kasalanan. Dapat, hindi natin tinitingnan yung tao. Ang titingnan natin yung kasalanan kasi yun ang dapat natin patawarin, yung kasalanang nagawa sa atin. Yun ang gist, yun ang idea ng ating Panginoong Jesus. Kaya naman, kung ang ating Panginoon ay nakakapagpatawad ng paulit-ulit, kung ang ating Panginoon ay nakakapagpatawad ng palagi sa atin, kasi hindi niya tinitingnan yung ating pagkatao, kundi yung ating kasalanang nagawa. No? Kasi yung kasalanan, nananahan sa atin yun eh. Hindi natin ito ma-overcome, hindi natin ito madaig, kaya ang Panginoon ay patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon o binibigyan tayo ng pag-asa na mapatawad niya tayo. Yan ang very essence ng ating Panginoong Hesus. Kaya bilang isang alagad, bilang isang alagad ng Panginoon, dapat ganun din tayo para mapatawad natin ang ating kapwa. Dapat tumingin tayo doon sa kasalanan, hindi doon sa tao. Dahil kapag sa tao ang tinignan natin, ang gusto natin makaganti. Ang gusto natin magbayad sila. Kaya laging sagot natin pag may kasalanan hindi po pwede sa akin yan. Hindi maaari yan. Hindi ba? Yan ang karaniwang sagot ng mga tao na ayaw magpatawad. Pero dahil nga sa sinabi ng ating Panginoon bilang isang tagasunod, bilang isang mananampalataya at sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, yun ang dapat na matutunan natin. Ang tingnan natin, yung tao para mapatawad natin, yung kasalanan para makalimutan natin. Yun ang isa sa mahalaga dahil ito ay tinuutos sa atin ito ng Panginoon, hindi para tayo ay pahirapan, kundi para bigyan tayo ng kapayapaan sa ating araw-araw na pamumuhay. Napakasarap ng buhay, napakasarap mamuhay kapag wala tayong galit o sama ng loob hinanakit sa ating sarili, sa ating kalooban, sa ating isip, sapagkat meron tayong payapang kalooban dahil
marunong tayo magpatawad. Dahil every time na tayo nagpapatawad, ang pinalalaya natin yung ating sarili. Hindi naman yung taong may kasalanan sa atin. Kubisan yan, nagagalit tayo sa mga tao, pero hindi alam ng tao na nagagalit tayo sa kanya. Kaya sila nakakapamuhay ng maayos, ng walang inintindi. Samantalang ikaw, na hindi ka marunong magpatawad, ay hanggang ngayon ay ikaw ay bilanggo ng sarili mong kalooban dahil sa galit o sa hinanakit na namumuo sa iyong sarili. Yan ang isang paraan ng ating Panginoon para tayo ay magkaroon ng payapa at maayos na pamumuhay. Ang another na isa pang dahilan bakit kailangan paulit-ulit tayong magpatawad sapagkat yun ang inuutos ng Diyos Ama. Dahil katulad ng itinurong sa atin ng ating Panginoong Hesus na patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Di ba? Kaya ang catalyst ni Lord sa kanyang pagpapatawad ay kung paano natin pinatatawad ang ating kapwa. Kung paano natin nililimot ang kasalanan ng ating kapwa. Dahil ang ayaw ng Diyos na tayo ay maging historical sa ating pamumuhay. Ang nais niya ay sa pagpapatawad natin ay walang ifs, walang buts, and walang end. Ibig sabihin, totally, completely, buburahin natin, papawiin natin sa ating isip, sa ating kalooban, ang kasalanang nagawa sa atin. Brother George, mahirap magpatawad, no? Hindi natin maaaring makalimutan yan. Madali nating makalimutan yan. Kung yan ay iwawaksi mo sa ating isip, sa ating kalooban. Kung every now and then ay iisipin mo ang kasalanang nagawa sa iyo, yung pagkukulang, pagkakamali ng ating kapwa, hindi mo nga yan makakalimutan. But, if you are willing to move on, to move along, makakalimutan mo yan. Do not let the sin of others be the blockade, no? Or the blockage sa ating pamumuhay. Huwag nating hayaan na ito ay maging hadlang para makapamuhay tayo ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ito ang talagang itinuturo niya sa atin, no? Dahil kapag nakakapagpatawad tayo, nagiging kawangis at kalarawan tayo ng Diyos. Yan ang isa sa mga karakter na pwede nating manahin o gayahin sa ating Panginoon bilang kanyang nilikha na kalarawan at kawangis niya. Hindi natin mapapantayan, matutularan ang mga himalang kanyang ginawa, pero matutularan natin ang pagpapatawad na ginagawa niya sa bawat kasalanan, pagkukulang, pagkakamali at pagmamalabis natin. Yan ang pwede nating gayahin sa ating Panginoon, sa ating Ama na nasa langit. At kapag ito'y nagagawa natin, ibig sabihin na nakakasunod tayo sa kanyang kalooban at nakikita natin ang kanyang katwiran. Yan ang aking matamang reflection sa gabing ito na medyo late na tayong medyo gabi na. Yun lamang po at magandang gabi sa ating lahat. Nadidinig po ba ako? Opo, napakinggan ko po Akala kayo. ko kasi nawala no? Basta ang mahalaga sa ating araw-araw na pamumuhay, laging merong puwang ang pagpapatawad sa ating puso. Merong puwang ang paglimot sa bawat kasalanang nagagawa sa atin ng ating kapwa. Na ano po yun, no? Opo. Mahalaga po talaga yung paglimot. Kasi pag hindi nilimot, hindi totoong pagpapatawad. Tama, yan ang Alam mo kasi ang isa sa sister ang gusto ng mga tao katulad na sinabi ko kanina lahat gusto makaganti. Kapag inisip natin ang pagganti, hindi natatapos ang sigalot sa ating buhay. Dahil kapag tayo gumanti yung nakagawa sa atin ng kasalanan, ang tendency din yan gumanti sa atin. Pero kung tayo ay willing na magpatawad, mahihiya siya sa kanyang sarili at sa ganon, magkakaroon ng maayos at
may pagmamahalang relasyon sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi nga sa kanta ni Bart Bacharach, what the world needs now is a love, sweet love. No? Sapagkat kung tayo marunong magpatawad, ibig sabihin, marunong na natututo na tayong magmahal sa ating kapwa. Na isa sa pinakamahalagang utos na sa pangalawang inuutos ng Panginoong Hesus sa atin. Unang, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang iyong ating kapwa gaya ng ating sarili. So, Amen? yung sinasabing, love your enemy. Yan, tama. Naku po. Yan ang isa sa pinakamahirap na gawin. Pero kapag ito ay napagtagumpayan mo, na katulad nga na sinabi ko kanina, nakakalarawan natin at nakakawangis natin ang Diyos na lumikha sa atin. Kasi yan lang ang mga karakter na pwede nating gayahin sa Kanya. Paano bro, kung halimbawa humingi ka na ng tawad, ayaw ko patawarin, anong gagawin niya? Hindi mo na ano yun. Hindi mo na pananagutan yun. Siya lang may pananagutan nun. Yun ang kunatan. Importante talagang nag-offer ka ng mahalaga, ikaw na sa'yo nang galing, sa'yo nagmula ang pagpapatawad. At kung hindi pa rin pinapatawad, ay hindi mo na ano yun. Hindi mo na pananagutan yun. Siya na ang may pananagutan nun sa Diyos. Maganda at sa Diyos na siya magsusulit. Maganda din pong yung tinatawag na maging peacemaker. Siyempre. Dahil yun ang tinatawag na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Pwede magbigay na example. Halimbawa, nagtaksil yung asawa mong lalaki, tapos 20 taong kayong hiwalay, nagkaroon siya ng ibang pamilya, tapos nung tumanda na, bumalik sa'yo. Tatanggapin pa ba o hindi? Alam mo, sister, namin yan. Nakakahiya mang sabihin, isa yan sa kasalanang nagawa ko sa aking pamilya. Pero dahil sa habag, awa at tulong ng Diyos, napatawad ako ng aking asawa. Napatawad ako ng aking, sa katunayan niya, natanggap niya yung aking mga anak sa labas, natanggap ng misis ko. Sila, nakakapunta rito sa bahay, nakakapagkwentuhan sila. At yung isang naanak ako, yung isa, sabihin, meron pang isa. Di ba? Pag nakita nga sila, nagbe-beso-beso pa yun. Yan ang nagagawa ni Lord. Yan ang nagagawa ng Panginoon sa atin kapag nagsimula ka ng magpatawad. Our God is God of order. Opo. Ayaw niya ng isang magulo at masalimot na pamilya. Ayaw niya yon. Kaya kapag ikaw ay willing at nagsisikap ka na magkaroon ng isang harmonious relationship, pumapagit na siya. At pag siya ang gumit na, nagkakaroon ng papatsap ang lahat. Naaalis ang lahat ng lubak, naaalis ang lahat ng sagabal, lahat ng hadlang. Inaalis ng lahat yan at naaayos naman. At kapag naayos, ay magkakaroon ng isang lovelier relationship. Kaya nga po, di ba, sabi nyo kanina, kaya tayo hindi makapagpatawad kasi gusto nating gumanti. Di ba sabi po ng Diyos, siya ang maghihiganti. Vengeance is mine, says the Lord of hosts. Tayo, tsaka ang punto din po siguro doon, bakit hindi po tayo makapagpatawad? Meron din naman tayong kasalanan. Lahat naman tayo makasalanan. Di po ba? Kasi alam mo, ang isa pang dahilan, because of our ego. Yes, pride. Ang gusto natin, tayo lang ang nakakasakit. Pero ayaw natin tayong masasaktan. Ganun ang tendency ng tao yan, natural sa tao yan. Alam mo, isa yan sa mga itinuro sa atin ng Diablo. No? Na kapag yun ang ginagawa natin sa ating buhay, ay lumiliit ang ating pananampalataya. In the process, ang sinasamba na natin ang Diablo. Pero if you are willing to amend and mend, no, sa ating relasyon, and this is true, you are stretching your faith.
And once you stretch your faith, tandaan mo, hindi makakapanaig ang dyablo sa ating buhay. Tsaka yun naman po ang dahilan kung bakit tayo nagpapako si Kristo sa krus, di ba? Dahil sa pagpapatawad na yan. Oo nga, tama. Tama yun. Yun ang isipin mo. Our Lord did the ultimate sacrifice. No? Tayo magpapatawad. Wala pa kami kumisan niya, wala pang nasasalis na kahit na isang buhok natin. Hindi tayo makapagpatawad. Mm-hmm. Kasi nga yung ego Yes, na inilagay sa atin ng dyablo na patuloy nating hinahalukay, patuloy nating sinasamba, no? Patuloy nating minamahal. Kaya meron tayong merong kasabihan na yung sinasabi, I, me and myself. Yes. No, ayaw nating mahargapyado. Mm-hmm. Ayaw nating matalo. Gusto natin lagi tayong una. Mm-hmm. No, napakahirap talaga gayahin ni John the Baptist. No? Mm-hmm. I may decrease so that he may increase. Diba? Yun ang ni John the Baptist. Pero magagawa naman natin yan. Through prayers, no? And continuously seek. Baka Brother, minsan ang nangyayari po kasi sa 10 tamang ginawa ng tao, magkamali ng isa, parang wala na yung mga kabutihan. Oo, parang ganun, di ba? Parang yung baso ng tubig, no? Pinatakan mo ng isang patak na tinta, di ba? O kaya yung isang papel, yung typewriting, yung bond paper, di ba? Nilagyan mo ng isang tuldok sa gitna. Ang tinitingnan yung tuldok, hindi yung malinis na kapaligiran, hindi yung puting paligid. Ang nakapokus sa doon sa tuldok. Opo nga. Diba? Yun ang kasi maraming tao mema. Mema sabi lang. No? Kaya tinitingnan nila yung tuldok. Hindi nila tinitingnan yung maputi o silang nakapaligiran. Ano naman? Always remember, behind the cloudy sky is a sun that always shines. Kaya kung ano man yung ating mga pagkakamali, pagkukulang, laging sa likod doon, merong kabutihan. Dapat yun ang tingnan natin yung kabutihan. Opo nga. Yung mabuting ginagawa, hindi yung pagkakamali at pagkukulang. And yun ang essence ng ating buhay dapat para wala tayong galit, hinanakit o sama ng loob. Ngayon po, ano po masasabi nyo, di ba? Magmamahal na araw na. Pagkamahal na araw, napupuno yung pila ng confession di ba? Di ba? Pagkamahal na araw, haba na pila Pero masasabi nyo ba, dapat tuwing mahal na araw na nagko-confess tayo sa pare, di ba? Dapat hindi ganun. No, hindi, syempre hindi. Alam mo, ang ating pananampalataya, hindi seasonal. Oo nga, seasonal. Seasonal. No? Mabait lang pagkamahal na araw during the Holy Week. No? Naalala yung paghihirap na ginawa ng Diyos para sa atin. Yun ang naalala. Siguro dahil sa dala ng panahon, dala ng season, di ba? Gawa ng panahon, kaya natatangay tayo. Pero in reality, dapat habit forming yan. Dapat yan na-internalize. Internalize sa atin yan na every time na meron tayong kasalanan, we should go to the confession. Tama po. Dapat na sa atin yung sa ating buhay, laging yung always ready tayo na tanggapin yung ating pagkakamali. No? Oo. Lagi tayong willing na sabihin yung I'm sorry. Hindi na mauulit. Kaya mahalaga talaga yung bago ka matulog, humingi ka ng sorry kay Lord. Ay, syempre. Dapat lang yun, no? Dahil hindi mo alam kung gigising ka pa bukas. Tama po yun, tama yun. Di ba? Hindi mo alam kung kailan Siguro maganda din po
maganda din po siguro para maging magaan yung pagpapatawad natin sa kapwa natin. Tingnan din natin yung puwing natin sa ating mata. Tama. So ba yan? Mm. Ang tinigyan kasi natin yung ano eh, Yung pagkakamali ng yung iba. palibasa judgmental ang tao. Oo nga, judgmental tayo. Tayo, Mm. ano tayo, judgmental tayo eh. Opo. Ang nakikita natin yung mali nila. Pero hindi natin nakikita yung mali natin. Kaya nga, you always see what is wrong if you are right. But you do not see what is right if you are happy doing wrong. Yun lang. Di ba? Oo nga. Di ba? Ganun ang ano natin. Siguro. Yung ano natin eh. Siguro, Pagka tayo nagkamali, pagka masaya tayo, okay lang eh. Parang Ganun nga, ang ano. parang yung matatandaan niyo po dun sa 7 last word, no? Yung nakapako si Kitos, tapos sobrang pagmamahal niya sa atin, di ba sabi niya, Ama, patawarin niyo sila sapagkat nila alam ang kanilang ginagawa. Di ba, no? Si Kristo, Tama. perfecto na, wala na kasalanan, pero hihingi pa tayo ng tawad sa Ama. Ay, kasi, yun ang kagalingan sa ating Panginoong Jesus. Since na alam niya ang kanyang ginagawa, since na alam niya ang kilos kasi ng Panginoong Jesus, dinumero. May numero eh, ang kanyang kilos, kaya para siyang well-oiled machine, no, na alam niya kung kailan niya sasabihin, alam niya kung kailan niya gagawin, alam niya kung kailan niya, kaya wala siyang kasi, tawag dito, siya, kung sa tao, siya self-made man. Kaya lang siya ay self-made God-man. Oh, man. God. So, ang mensahe po talaga ng Panginoon ngayon, magpatawad, no matter what. Oo, talagang walang wala tayong Walang if, walang tama yun. No ifs, no buts, no end. Napakahalaga nun. Hindi na natin, kapag humingi na lang tawad o pinatawad na natin, huwag mo nang uulitin, ipapanggitin. Kasi, hindi mo mabubura pagka hindi mo inalis sa isipan mo. Lagi mong titingnan yung mabuting ginawa niya. Paano yung mga hindi nagbabayad ng utang? Sister, alam mo, yung mga bayad ng utang na yan, alam mo yan dapat yan, madali mo lang alisin sa isipan mo. Kasi, kung talagang babayaran ka niyan, kahit natutulog ka, pupuntahan ka niyan para bayaran ka. Tama. Since na gumagawa yan ng dahilan, wala talagang dapat alam din natin ng alam natin ng sistema, ang pamamaraan. Ako, nabanggit ko na dito minsan yan, di ba sa'yo, nabanggit ko na. Hindi ako nagpapautang, pero nagbibigay ako. Yun, okay, tama po yun. Di ba, pag nangutang ka ng 500, bibigyan kita ng 200. Ikaw na bahala sa 300. Kasi pagka umutang ka, iintay ko pa yung bayad mo. Tama, oo. Pero kung binigay ko siya, wala na akong iniintay. Oo, wala ka na, tama yun. Buwang o paraan para magtampo, maghina ng sa'yo dahil hindi mo ako binayaran. Oo, tama yun. Diba? Tama nga naman Dahil kung yan, babayaran ka talaga niyan. Kahit na natutulog ka, gigising ka niyan, ito na yung utang ko. Bayad sa utang. Diba? Oo. Kaya hindi ka binabayar niya kasi, it's either wala siyang ibabayad talaga o ayaw kanyang bayaran. So, pero, teka muna, Brother George, kasi sabi nga, unlimited ang pagpapatawad. Paano ko halimbawa, abuso? Di ba, meron tayong tinatawag na abuso. Paano? Paano mo naman alam mo, pero ibinigay sa atin ng Holy Spirit sa atin yung discernment. Meron discernment. Alam mo, ito ay kwento lang ito, pero ito totoo. Madami lumalapit sa akin. Yung isa, thrice a week. Yung isa ay thrice a week din. Lagi nihingi ng pera yan. Lagi pupunta sa amin, ng iba nga, galit pa, nagmamadali, Ako, ang ginagawa ko, dahil alam ko ng ugali nila yun ang nila, naka-ready na ako, inihanda ko na yung sarili ko. Meron na akong talagang nakahandang pambigay sa kanila. Talagang nag-ano ko ng, naglalaan na ako ng pambigay sa kanila. Kasi, alam ko nang pupunta sila eh. Alam ko pupunta na ako. Yung isa pupunta na ako ng Miyerkules, may pupunta ng Huwebes. May
sa akin yan. Kakatok. Magandang umaga. Umaga yan. Kung dumating, umaga. Umaga. Minsan mga 6, 6:30, darating. Alam ko na yun. Naka-ready na ako. Kaya yung mga galon, since na-ready na ako, wala nang po sa akin yung sasabihin, eto na naman itong mga to, nandito na naman itong mga to, wala nang alam na hingan kung di ako. So parang, parang sinasabi nyo na talaga na mas magandang magbigay diyan kaysa tumanggap. Tama, oo. Kasi, kaya ka nila nalapitan, ikaw ang nagbibigay. Tama yun. You have the spirit of generosity. Diba? Okay. Ano yun eh, hindi naman ako mayaman. Hindi naman ako, hindi naman ako well off. No? Hand to mouth existence din ako eh. Pero, hindi naman kabawasan sa akin yung binibigay ko eh. Diba, nagugulat ka ako eh. Amen. May binibigay na ako pero may tumarating naman. Tama yun, may bumabalik. May bumabalik. Diba? At saka, alam mo yung paggawa natin ng mabuti, yung paggawa natin ng mabuti sa kapwa, actually, hindi na tayo dapat magtakaran eh. Kaya yung iba, magbigay ka na, ibabalik na Lord dyan. No, hindi ganun yun ha. Kasi, we are duty bound to do good. Amen. Tungkulin natin yun. Kaya huwag kang maghanap na kapag gumawa ka ng mabuti, babayaran ka ng Diyos ng gustong takal, siksik, liglig at umahaba ang ibigay sa'yo. Kung babasahin natin maigi yung verse na yun hindi yun para sa hindi para sa material gain. Tama. It is about justice. It is about justice. Kaya kaya yung paggawa natin ng mabuti, tungkulin natin yun, gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kaya kung nakagawa ka ng mabuti, nagkaroon ka ng indulhensya sa ating Diyos. Amen, tama. Diba? Na nakapagbigay ka ng ng kaluguran sa ating Panginoon. Tsaka Hindi ka nagbigay na hindi ka gumawa ng mabuti sa kapwa para gantihan ka ng Diyos sa buhay na. Hindi natin. Binigay na ni Lord sa lahat ng kailangan mo. Nasa iyo na. Talagang talaga, no? Kailangan natin i-build yung character ni Christ sa atin eh. Yes. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng Christ-like character. At number 1 dyan, Christ-like thinking. at ang number 1 po dyan, pagiging humble talaga. Tama. Isang hindi natin kailangan ipagmalaki o pagmayabang yung ginagawa natin kabutihan. Amen. Dahil we are duty bound to do good, to do kindness sa ating kapwa. So, sa mga nakikinig, magpatawad na kayo sa mga tao nagkasala sa inyo. Kasi pag hindi kayo nagpatawad, dito hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa mga kasalanan natin. Amen. Amen. Eksakto, yun talaga yun. Kaya ako, pagka may nakaka-offense sa akin, pinapatawad ko na kahit hindi humihingi ng sorry. Kasi yun ang nasa isip ko na hindi rin ako patatawarin ni Lord sa kasalanan ko. Hindi, tsaka para ka lang kumukuha ng para ka may pasan-pasang mabigat. Oo, mabigat talaga. Na hirap ka rin sa pinapasan mo, nabibigatan ka, kasi ayaw mong bitawan. Diba? Opo. Lahat ng bagay na mabigat kapag binitawan mo, gagaan. Yun ang tama yung sinabi ng Panginoong Jesus kay Pedro na kasi si Pedro may limitasyon 7 lang Opo. Kasi sa mga Hudyo, number 7 is a perfect number. Diba? Perfect number yan. Pero kay Christ iba. Yung 7 niya ay 70 times 7. 7 times. Diba? Opo. Ibig sabihin, kung i-square root mo yan ay 70 times 7, mas maraming pagpapatawad pa. Wala kang tinitingnan, wala kang binibilang. Basta magpapatawad ka lang. Kasi gusto mong lumaya, kaya ka magpapatawad. Yes, yun tama yun. Kapag ka nagpapatawad ka, pinapalaya mo yung sarili mo. Tama, yan Pero pag hindi po tayo nagpapatawad, binibilanggo natin yung sarili natin. Sa galit
galit Sa at galit. pinanakit. Sa hinakit. Maraming salamat, Brother George. Ay, walang ano man. Alam mo, pabuti nga, talagang inano, kahit na gabi. Actually, tutulog na ako, pero naalala ko, ay, si Sister Angelica nga pala. Yung nakaraan, hindi ko na nasipot ito eh. Ang hirap kasi pumasok ng ano eh. Oo nga ano, eh. Opo eh. Kailangan technical talaga eh. Pero ngayon alam ko na ay madali na pumasok. Alam ko lang gagawin ko. Opo. Maraming pong salamat, brother. April mo ulit pwedeng kong bilhin, April. Opo, once a month naman po, nag-iimbita ko eh. Mm-hmm. Okay. April. Kasi April naman balik po. ko actually, April 15 pa eh. Opo. Sige po. Sana po makita, sana ma-meet ko kayo sa saan ba? Sa Salt na ba? Saan ba? Di ba, last time nagkita po tayo sa Christmas party ba yun? Oo, sa Christmas party. Opo. Ng Calab. Oo. Saan ba tayo pupunta? Sa Salt o sa Calab? Alam ko sa Salt eh. Okay. Ang mga magandang Salt kasi ang hirap pumunta sa San Carlos. Malayo po. Malayo. O sagot sa EDSA yun eh. Okay. O nga, sana nga magpunta kayo minsan, po yun, di ba? Every first Sunday, once a month. Nung Sunday po, nandun ako, nung Sunday, hinahanap ko nga kayo, wala kayo. Saan? Nagpunta Sa Salt. Basta sabi ni Sister Librada, every first Sunday ng bawat buwan, ang General Assembly. Busy pa kasi ako eh. Meron ako inaasikaso eh. Siguro mga by April o May. Okay. Sunday. Pero atin din ako sa Calab. Alam mo, sa Calab ako nag-grow. Kahit naman, gusto nyo atin na nyo lahat eh. Pwede naman eh. Pwede naman. Diba? Opo. Pwede naman ako kahit saan. Maraming po salamat, brother. Maraming salamat. Okay, Good night po. Thank you rin sa tiwala sa invite ha. Opo, salamat po. Salamat ha. Okay. Yan po si Brother George Menjoro. Okay. Ayun nga po. Sinasabi nga po ng Panginoon na tama, magpatawad no matter what. Kahit gaano kabigat yung kasalanang ginawa sa atin ng tao, patawarin, no? Napapanood ko din minsan yan sa social media na yung, di ba, yung isang, kilala niyo siguro yun, no? Isang artista, pinatay yung nanay niya. Pero pinatay yung nanay niya, no? Pero, di ba, pinatawad niya yung yung pumatay. Although, syempre, mananagot yung sa batas, nakulong yung pumatay, pero sa puso ng isang artista, pinatawad niya. Amen. Masarap magpatawad. Mahirap talaga yung nagtatanim ka ng galit sa kapwa mo. Parang yan eh. Parang yung galit, pag tinanim mo yan sa puso mo, lumalaki yan. Diba? Lumalaki yan. Nag-grow. Tapos, nagsasanga-sanga na yan. Diba? So, kasi ako, sharing lang, no? Naranasan ko din na nung wala pa ako sa Panginoon, talaga namang magtanim ng galit. Sobrang galit. Talaga. At kung i-compare ko yung damdamin ko noon sa damdamin ko ngayon, ay ang laki naman pala ng pagkakaiba. Samantalang nung galit na galit ako, actually hindi na nga galit, puot na nga eh. Kung pwede lang patayin eh. Makukulong na ako eh. Hindi ba? Di ba ang bigat nun sa kalooban. Pero ngayon, wala na talaga akong galit kahit kanino. Masarap na buhay sa mundo, wala kang galit. Kahit sabihin pa natin may galit sa'yo yung kapwa mo, hindi mo na yun iniintindi, no? Kung baga ipinagdadasal mo na lang yun. Sapagkat ang Diyos, si Kristo, napaka-perpekto. Perpekto ang Diyos. Diba? Pero pinatawad tayo. Tsaka yun talaga na isa pa, isusupport ko lang sinabi ni Brother George. Pag nagpatawad po tayo, kailangan kinalimutan na. Kasi gano'n naman tayo pinapatawad ng Diyos eh, di ba? Hindi tayo ng tawad kay Lord kasi naniniwala tayo, papatawarin tayo. Tapos ano sabihin ni Lord, sige, start again, saka uli. Ayan. Dapat gano'n din tayo, no? Pag pinatawad mo na yung asawa mo, yung anak mo, o kung sino may mga tao nagkasala sa'yo, tapos na yan. Of course, hindi yan pabubura sa isip natin. Maalala natin yan. Pero malalaman mo na talagang napatawad mo na yung kapwa mo kapag naalala mo yung kasalanan ginawa niya, pero hindi na masakit. Hindi na talaga masakit. Pero kung halimbawa, naalala mo yung kasalanan niya at umaaray ka na naman, nagagalit ka na naman, hindi ka talaga nagpatawad.
Hindi pa yun nagpatawad. Okay? Magkaroon po tayo ng closing prayer. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagpapaalala mo sa amin ng kahalagahan ng pagpapatawad. Tawa, Panginoon, nabigyan ang aming puso ng forgiveness sa aming kapwa. Of course, Lord, hindi lang sa aming kapwa, Lord, kung kami, dapat din namin patawarin ang aming mga sarili upang yung pagpapatawad na yan ay maibigay namin sa aming kapwa. Panginoon, patid mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Alam mo yung mga sama ng loob na naranasan namin sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, sino man ngayon ang nakikinig na may mabigat pa rin kalooban, may mga galit pa rin na hindi mabitiwan, may mga sama ng loob pa rin sa kapwa. Lord, hipuin mo po sila. Pagkailan niyo po sila spiritually. Kung sa ganun, mapalaya ang kanilang espiritu, ang aming espiritu, mula sa pagkaalipin sa galit. At alam namin na pagpapatawad sa kapwa, ang sagot ay ang pag-ibig. Isang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon. Pagkaloob mo sa amin ang pag-ibig na yan, Panginoon, upang matunaw ang anumang galit sa aming puso. Ikaw lamang, Panginoon, ang may karapatang magparusa, magpala. Kaya nawa, kabagan mo kami ngayon. Piliin namin magpatawad. Piliin namin ipagdasal ang mga taong nakasama, nakasakit na aming damdamin. Lalo na kung ito'y aming magulang, kapatid, asawa, anak. Lord, ang pagpapatawad ay napakahalaga sa iyong paningin. Lord, makasalanan kami, ang dami naming kasalanan. Nawa, makita rin namin ang aming pagkakamali. Kung nagkasalamat, Panginoon, ang aming kapwa sa amin, ikakasala din kami sa iyo. Lagi namin hinihingi ang pagpapatawad mo. Ama namin, sumasalangit ka sa bahim ng ngalan mo, sa bahim. Mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para na sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakain sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami paintulong sa tukso, ihadyan mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. So, maraming salamat, Panginoon, nung muli mo pinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagpapatawad. Pagpapatawad. Kayamanan yan eh. Karunungan yan eh. Pagpapatawad na yan. Sana lahat tayo, bilang natin gagawin niya ngayong mahal na araw, kundi araw-araw magpatawad. Kahit hindi humingi ng tawad, patawarin mo na. Ibalahato mo na kay Lord, parang si Lord doon. Pakasarap na walang kagalit. Saka dapat daw, hindi natatapos ang araw, ang bawat araw, hindi ka nagpapatawad. Amen. Yan. So, ang Word of God Daily Gospel po ay Monday to Saturday, alas 8 ng gabi. Usually, iba lang yung oras natin, depende sa mga schedule ng guest preacher o sa schedule ko po. Pag Sunday naman po ay alas 3 ng hapon. And of course, kung loloobin ng Diyos, bukas, ibibigay pa ni Lord ang March 6, 2024. Ang guest po natin ay si ayun. Bukas po alas 8 ng gabi si Brother George Bersabe, ang ating guest preacher po. At I guess
ang gospel bukas ay ang turo tungkol sa kautusan. Hindi. Sama-sama po tayo bukas ng gabi. Pakishare na lang po itong Tuesday Gospel sa inyong timeline o sa inyong group chat para yung mga Facebook friends nyo makarinig din ng mabuting balita. Dapat po araw-araw. Araw-araw. Kasi araw-araw tayong kumakain. Maga, tanghali, gabi, may merienda pa, may minestan pa. Physical na katawan lang yung pinapakain natin. Ano naman yung ating espiritu? Araw-araw tayo nagkakasala. Pero pang nakakarinig din tayo ng mabuting balita. Sapagkat mismo ang Panginoong Jesus nagsabi, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutabi mula sa bibig ng Diyos. So maraming po salamat. Magdasal po tayo bago matulog. Huwag po tayo ng kapatawaran at magpatawad po tayo sa ating kapwa. To God be the glory.